Bumalik na tayo sa politika ng very, very Puro quick. pagkain. Oo. Ay, dinimanda na ng ano, dinimanda na ni Torres si ano, si Captain Dado ng ano, inciting to sedition. Ano bang ginawa ni Captain Dado, Mami? Hindi kasi yung may mga ano kasi, may mga bold na ano kasi si Captain Dado na I think yung ano, yung parang siguro baka yun no, yung mga statement niya tungkol doon sa one time, big time, lumabas na kayo, tapusin na natin to, ganyan ganyan. Yung may mga ganun-ganun siyang ineme. But kasi sa inciting to sedition naman kasi, dapat ini-encourage niya yung mga tao na manggulo. Dapat ini-encourage niya yung mga tao na manggulo. Parang meron bang ganung klaseng statement si Cap Dado? Ewan ko, I'm pretty sure i-stretch nila whatever Cap Dado said. Ganon. Pero yung todo patol yung administration sa mga vloggers. Tapos ang mga gimmick, mga ang ano namin, ang amat sa amin nun, saan ba ang pinakamasarap na ganito kainan? Alam mo, hanapin talaga namin yung halimbawa, alam niyo ba kung saan ang pinakamasarap na pork chop? Effortan nyo talagang puntahan. Alam niyo kung saan? Sa Carmona, Cavite. Kasi meron kaming friend na taga Cavite. Tapos girl, pumunta talaga kami ng Carmona, Cavite para kumain ng pork chop. And true enough, girl, parang meron doon isang street, girl, napiprito na talaga sila ng pork chop. Pag kinain mo yung pork chop, pork chop lang naman to, bakit ganun? Bakit iba yung... Yun lang yung ano. Ganyan din may mga kaibigan ako taga Makati. Tapos taga Makati sila, babalik sila ng Batangas. Pero bago bumalik ng Batangas, nagugutom, kain daw muna. Alam mo kung saan kumain? Masarap na ano? Laloma. So, imbis na kasama nila ako papuntang Batangas. Ito, ay, dito na ako sa Laloma, malapit na ako, tricycle na lang, malandad na ako sa bahay ng nanay ko. Ano ka, pumunta kayo ng Batangas, kakain kayo ng Laloma? Iikot ka pa para kumain. Pumunta lang kami Carmona, Cavite. Carmona, Cavite ba yun? Basta sa Cavite. Ewan ko kung sa Silang. Basta ang layo. Para kami kumain ng pork chop. Parang, at masarap nga talaga siya. Parang ano nga namin. Ano ba yan? Parang, sabi, Sas, I'm going to Amsterdam. Anong restaurant recommend mo? Asian cuisine. Hindi sa Amsterdam. Pumunta ka ng The Hague. Hanapin mo ang Little V. You will never mistake it because it's a Vietnamese food. Pero I suggest you book kasi parating puno yan. Or kung nasa Amsterdam ka, go to the Chinatown and eat in a Japanese restaurant na maliit lang talaga siya. Mahanap mo yan kasi nasa dulo yan ng Chinatown. So, ang hanapin mo dyan, mga fusion dyan sa Amsterdam. Yun ang masarap. So, ang eksena ngayon, so halimbawa maghanap, syempre of course, no, bulalo. Alam mo na, ang bulalo namin, pag ano kami ng bulalo, Tagaytay tayo. Oo. Oo, ida-drive mo talaga, no? Para lang sa bulalo. Oo. Para lang sa bulalo. Pero iba pa rin talaga yung Leslie. Pag gusto ko na masarap na pagkain, Leslie. Yung Leslie na restaurant sa Tagaytay. Marami ano pangalan? Leslie. Leslie's! Oo. Yung pa rin si Leslie. Okay, natandaan ko, nakita mo may taga Carmona dito. Yes, malapit siya sa gasolinahan. Ito yung gasolinahan, tapos kakanan ng ganyan, di ba? Gasolinahan. Ito yung gasolinahan, tapos kakanan ng ganyan. Ito na yung pork chopan. Nahilera na siya ng pork chopan. Sabi mo lalo sa Baguio sa may slaughterhouse. Alam mo yung, nung estudyante ako, yung slaughterhouse sa ano kasi yon? Ang tawag dito? Slaughterhouse talaga siya. Hindi ko alam, mamilay ka na tumayin muna ba yan sa Baguio, yung slaughterhouse? Masarap naman yung kainan sa slaughterhouse. Kaya lang ayoko lang din yung amoy. Kasi slaughterhouse eh. So maamiming lang sa dugo ng mga baboy, ng mga kinakatay. Kaya, masarap yun. Kaya lang yung nabutan ko kasi yun nung ano pa talaga, nung palengke pa talaga siya. Palengke pa talaga. Kasi talaga yung meron talagang raw meat na mga binibenta. Pagkatapos may ilang mga table na lulutuin sa harapan mo yung yung oh my God. Natikman niyo na ba yung pinakbet pizza sa Ilocos Norte? Hindi pa. Actually, sa totoo, hindi ko ma-imagine. Bakla, hindi ko na siya ma-imagine. Hindi ko na siya ma-imagine bago nung in-order ako, pinakita ng pinakbet pizza. So, hindi ko na siya ma-imagine. Girl, nung kinain ko yung pinakbet pizza, girl, ang sarap. Anong ano niya? Anong protein niya? Ano yung atawag dito yung mali? Girl, hindi ko siya ma-imagine. Pero nung kinain ko yung pinakbet pizza, ang sarap. May kinainan kami noon, yung mga taga Ilocos Norte dito, di ba meron kayo dyan yung Paway Lake? Paway Lake ba yung tawag noon? Paway Lake. Tapos meron dyan isang
restaurant na nasa by the seaside. I forgot the name. Tapos, sikat talaga yung kainan na yon. Tapos parang tourist ano rin siya, tourist stop kasi doon bumibili ng mga pasalubong, etc. Tapos may mga pagkain ka, pizza. Seryoso. So, nung kinain ko yung pinakabet pizza, girl, it changed my life. Grabe, talaga? Ganun kasarap? So, ano sauce niya? Ano sauce niya? Bagoong. Girl, you have to try it. You have to try it. Ewan ko, kasi ako, well, natutunan ko to sa Italy. Gustong-gusto talaga naman anchovies yung pizza ko. So kaya parang may nagigets ko na. Nagigets ko na. So, kaya nung kinain ko yung pinakabet pizza, oh my God, it reminds me of yung may anchovies kasi may ganong alat. Kasi yung isda sa pinakbet, na ginagamit nila doon bagoong isda yung anchovy na yung mahaba. Oo, kaya yung natikman ko siya, parang in fairness. So parang hindi siya ganun ka-foreign sa akin. Parang yung idea lang kasi hindi ka sanay na yung pinakbet ilalagay mo sa tinapay. Gulay, oo. Yung pinakbet ilalagay mo sa tinapay, di ba? Ha? Nagets ko rin yung laing pizza. Kasi paborito ko, ano ba yung Angel's Pizza, yung gulay? Ano ba yung parang gulay yung toppings niya? So, paborito ko yun. So, nung nakatikim ako ng laing pizza, na-appreciate ko din. Laing pizza parang, parang, it may work. Oo. So, yun ang ano ko talaga nun. Kaya hindi ko pa natitikman yung laing pizza. Kasi yun ay nag-ano ng laing pizza. Parang ginaya sa spinach pizza. Parang ganun din. Kaya lang parang sa akin mas masarap yung laing kasi mas malasa yung gabi kaysa sa spinach. Spinach yung ginamit. Well, kung nasa ibang bansa kang spinach talaga gagamitin mo kasi ang totoong laing, pinapaburo pa ang gabi. Alam nyo ba yan? Kung paano lutuin ang laing talaga? Kung gaano katagal yan niluluto. Binuburo o tinutuyo? Tinutuyo. Binuburo siya, girl. Tinutuyo siya. Girl, tutuyo siya. Girl, binuburo talaga siya. Gagawin siya isasampay mo siya para siyang damit. Isasampay mo siya hanggang parang bulok-bulok na. Oo. Oo nga. Kasi yung ibang laing fresh yung gabi. Oo nga, fresh yung gabi. Ako mas gusto ko yung dry nga yung parang, para pagka niluto siya, yung mas maganit. Maganit. Ako din kaya pagkain na yung mga Bicolana kong lola at nanay, ako naman gusto ko yung fresh kasi ayoko nang maganit. Sila talaga yung parang ibibigay mo ng mga 3 days, 4 days para pag... Yun ang gusto ko, yung maganit talaga, Mami Laika. Hindi, yun ang gusto ko talaga kasi ano siya, damang amoy na amoy mo yung laing. Amoy coconut. Tapos hindi kasi ano yun pinatutuyo yung pinapa-slow cook kasi ang laing Sinuslow cook siya sa mantika na yung gata mo. Hindi mo naman yung gata na parang dapat na naglalatik-latik. Tapos pagka gano mo yan, medyo crunchy siya. Crunchy? Medyo crunchy siya. Namamasa-masa pero medyo crunchy siya. Mas masarap yung dry ground. Di ba? Yun ang totoo. Kasi Bicolana kami. So nakatikim na ako ng yung ginagawa talaga sa mga probinsya na. Oo. Pinabuburo talaga yan. Talaga nakikita ko talaga yung gabi na nakasampay talaga dyan. Tapos, oo. Alam mo, yung laing, at yung iba't ibang variation. Ayoko lang ng laing na masabaw. Gusto ko yung parang nagmamantika. Gusto ko nagmamantika. Ano yung sinasabi ni Sas na laing kasi Bicolano rin kami. Kaya lang talagang mas prepare ko yung yung fresh na dapat. Ayoko nung pwede rin naman yan. May tawag dyan sa ganyang laing, yung Mami Laika. Parang yan I forgot yung tawag ganyan sa laing na fresh. Parang laing express. So, ayaw daw nila ng laing kasi makati sa dila. Ay, hindi po. Mali yung preparation. May mga gabi talagang makati, may gabing hindi. Kaya yung lola ko noon, yung meron siya taniman na gabi, iniingatan niya yung kasi yung gabi na yun, hindi makati yung hindi makati. Ayan, ako, Diyos ko po, paborito ko yan. Ay, sarap. As in. Ayan, pati sa kapagi. Tama yan. May gata-gata. Gusto ko talaga yan. Ako talaga mahilig ako sa mga gata-gata kasi nga di ba Bicol ako. Yung ginataang sitaw at kalabasa na may actually sa Bicol ang ginagamit doon na isda. Yung yung maliit na tawilis. Ano may pinakamaliit na isda? Yung buro? Tawil? Ano tawag? Nakalimutan ko yung tawag doon. Pantaka pigmea. Exactly. Tawilis yun, di ba? Pantaka pigmea. Kasi yung talaga, yung ginataang sitaw at kalabasa na Bicol, ang ginagamit doon, binurong tawilis. Tama. Ako paborito ko kinunot na pating sa kapagi. Alam mo, sarap? Bawal kainin yung pating pero promise ang sarap ng pating kapag maayos ka mag... Oo. Nakakakain ako niyan, Mami Laika, kasi
ang tawag dito, nung nagsusurf pa ako, Fisherman's Village eh, di ba? So ngayon may mga huli-huli silang mga pagi. Ayun. Yung mga sumabit ba sa ano, mga sumabit sa fishnet. Ayun. So yun, pagka merong ano nahuli, kinunot na yan. Saka yung pating, promise, masarap yung pating. Masarap yung pating, para siyang isda na parang karne. Ganon. Parang in between. Basta masarap yung pating. Promise mo, nakakain kayo. Oo, totoo. Kaya ako noon, yung mga kaibigan ko, pinululuto nila ako parati. So pag may mga pinululuto nila ako parati. Meron akong question. Bulalo or kansi? Oh, siyang chef, ang hirap naman yan. Bulalo o kansi? Kansi. Ikaw, mamilay ka? Bulalo o kansi? Ang hirap. Siguro depende sa panahon. Pero mostly bulalo ako. Bulalo talaga? Ako kansi. Kasi, di ba ang kansi medyo ano siya? Medyo sour na. Oo, medyo sour. Ang bulalo kasi medyo matamis eh. Oo. Nung natikman ko yung kansi, yung kansi sa Bacolod, nabago talaga buhay ko, mamilay ka. As in. Sabi ko parang ano to, huwag niyo ako itatakwil mga Tagalog, pero mas gusto ko siya kesa sa sinigang. Gusto ko ang kansi. Mas sinigang gusto ko Ha? Kesa sinigang? Ay, hindi. Ako kasi ang sinigang sa miso. Hindi, yung sinigang sa sampalok. Yung sinigang sa sampalok, tapos kansi. Ayun. Actually, ang pinakamasarap na sinigang sa sampalok na natikman ko ay sa Laguna. Oo. Kasi talagang sampalok na hilaw. Ay, sabi, kansi ni JT's po, the best. Hindi naman. May mas masarap na kansi talagang sa Bacolod. Oo, yung mga kansian sa Bacolod. Yung sa JT's kasi po commercialized yun eh, kaya hindi na ganun kasarap. Oo. Ang feeling ko kasi, yung kansi, sobrang perfect yung asim niya. Yung sinigang, don't get me wrong ha, mga Tagalog. Okay, mga kapatid kong Tagalog dyan. Masarap ang sinigang. Pero kasi yung asim ng sinigang, minsan, yung hindi siya sumasakto, alam mo yun, yung parang either sobrang asim or kulang sa asim, ganun. Yung kansi, kasi iba naman ang asim kasi ng kansi. Oo, iba yung asim ng kansi, batuan yung ginagamit. Iba yung pampasim ng kansi. Oo, yung pampasim niya batuan. Parang for me, sobrang perfect nung asim niya. Yung saktong-sakto lang talaga yung yung asim. Ano mo ba sa Bicol, kami pag magsisigang, it's either sampalok lang or yung batuan ang ginagamit. Kadalasan batuan kasi parang damo lang yan sa Bicol na kinukuha mo sa gilid ng daan eh. Oh my Kaya God. ganun yung sinigang natin sa Bicol. May naalala tuloy ako, ewan ko kung sa Makati ba to. I don't think this was in Makati, pero meron dyan, sa gilid lang siya ng kalsada, tapos ang niluluto niya, laswa. Tapos ang sarap-sarap ng laswa. Ano yung laswa? Oo, ano yung laswa? Hindi mo alam yung laswa. Laswa ba yung tawag doon? Yung parang siyang Parang inabraw. Parang siyang maano-ano na clear soup siya, pero malapot yung soup. Oo, gawa ng okra. Gawa ng okra. Laswa. Gawa ng okra. Pero sa sa may Makati ito somewhere, I cannot remember, pero naalala ko niyan, kalsada lang siya, tapos yun lang talaga ang niluluto nung nandun sa kalsada nun, laswa. Guys, help me remember kung saan to sa Makati, but this was a long time ago, like 20 years ago. So parang ewan ko nandiyan pa sila, pero pinupuntahan lang talaga yun doon para sa laswa. Girl, yun lang talaga ang kanyang niluluto. I forgot to, I'm pretty sure sa Makati ito na gilid-gilid. Parang naalala ko niya, parang pag ganyan yung excel, tapos nandito siya. So, I forgot yung laswa lang yung sineserve niya, putang ina. Alam mo yun, kaya pumunta tayo, kumain tayo ng laswa. Yun lang talaga siya, laswa. Ang healthy naman. Ayun. But yung tatay ko, nabubuhay yung tatay ko, yan eh. Parang kailangan lagi kang merong lagi kang merong ganyan, yung inabraw. Inabraw naman yung maging sabaw, may sabaw. Oh my God! Yes, sa bangkal! Sa bangkal yun. Hindi siya Jolly Jeep. At as in, alam mo, para siyang lugawan. Para siyang lugawan. Pero medyo naman up one level. Parang elevated. Sa may bangkal. Laswa lang, di ba? Sa bagoong. Laswa, gulay, ilonggo yan na. Tay, para siyang inabraw. Di ba? Para siyang diningding. Ganon. Siguro ang difference lang, walang bagoong. Kasi pag nilagay mo ng bagoong, diningding na no? Pag ilagay mo ng bagoong yung laswa, magiging dininding na. Oo. Oh, yun, sabi ni Yes Fam.
Paano tataba, puro gulay pinag-uusapan. Ay, balbakwa ni PRRD. Hindi alam mo, hindi lang talaga marunong mag-market ang Pilipinas ng kanyang food. Ang daming masasarap na Filipino food sa mga probinsya na parang pag una mong natikman, yung parang putang ina, meron pala tayong ganito. Saka sa Oo. sa Reddit kasi may nabasa ako na ang daming nagki-criticize sa Filipino food kasi parang hindi naman daw ganun kasarap. O maraming mga foreigners yung nagsasabi na no, masarap ang Filipino food kaya nga the next best thing next best thing daw yung sinasabi ng mga ibang chef. Pero marami nagsasabi na kung pansinin mo sa mga sa ibang bansa, may nakikita ka bang sikat na Filipino restaurant? Hindi kasi ang Filipino ang ginagawa naman kasi yan interpretation na lang kasi nila halimbawa kasi sa Pilipinas very regional ang pagkain, no? Tapos nagkakaroon ng interpretation. So yung mga interpretation na yun, parang nawawala na dun sa original. Halimbawa yung saan ang pinakamasarap na kare-kare? Syempre dun sa pinagbulan niya sa Pampanga, hindi ba? So tapos pag nag-ano ka na interpret na, iba na yung preparation, tapos iba na yung mga nandun sa ibang bansa, hindi naman sila nanggaling doon, nanggaling sila sa ibang probinsya, or minsan galing sila ng Manila, tapos yun yung interpretation nila yun. Kaya hindi nila kaya walang malaking restaurant na Pinoy restaurant na sumikat sa abroad. Kasi yung mga Pilipino, yung pagka-Inglaterra talaga, alam, hindi pinapatronize yung sarili. Mas masarap yung pagkain sa amin kaysa dyan. Doon tayo sa ganun. Alam mo, actually, yun si Anthony Bourdain. Meron yung episode dati sa yung food show niya. Yung meron siyang guest na Filipino na lumaki sa Amerika, na tinatrace niya yung food roots ng Tapos alam mo, hindi ko makalimutan yung sinabi ni Anthony Bourdain doon. Sabi niya, disappointed ako dito sa Pilipinong nakuha ko. Kasi parang siya mismo hindi niya alam yung pagkain nila, ganon. Yeah. Sabi niya, disappointed daw kasi parang wala siyang idea kung ano yung, kasi parang supposedly, yung na yun ni Anthony Bourdain, meron siyang mga pinipili na mga certain individual, pagkatapos i-revisit nila yung pagkain dun sa pinanggalingan niya. So ngayon, dun sa case nun, meron siyang nakuwang Filipino na Kapampangan na lumaki na sa Amerika. Pagkatapos, nung nire-discover nila yung Filipino food, ganyan-ganyan. Tapos wala siyang, sabi niya gano'n, parang wala siyang idea kung ano yung pagkain nila. Yung parang, ganun yung naging comment ni Anthony Bourdain. So, na-disappoint siya. Tapos sabi niya gano'n, yun yung problema sa mga Pilipino, no? Hindi nila alam yung root ng pagkain nila. Yeah. Halimbawa ang kare-kare. Hindi matamis ang kare-kare. Kasi nga, di ba, pag Tagalog na yung nag-interpret, yung ginagamit niya na peanut butter. Yung totoong kare-kare, ano siya, earthy. Kasi nga totoong peanuts yung ginagamit yun, tapos dinidikdik talaga. Na ni-roast, na tinurog, ni-roast. Kaya iba yung lasa ng tunay na kare-kare. So, ang eksena niyan, yung mga, kasi in fairness din naman, no, ang Filipino food kasi, pag hindi galing sa Pilipinas ang ingredients, nag-iibang lasa. Yun yung nag-iiba talaga ng kare-kare. Alam yung una kong tikim ng kare-kare noon, yung talagang dinurog yung mani, giniling, tapos may pati merong bigas na prinito, ano ba yun? Tapos binusa, yung bigas na ni-roast din, tapos binusa, kasama doon sa sauce. Kare-kare. Yung normal na kare-kare din, parang yung normal na matamis, tapos masarsa. Matamis na kasi peanut butter na yung gamit yung peanut butter gamit. Oo. Kasi peanut butter kalahati nun brown sugar. Ay yung yung original kasi na kare-kare, earthy talaga yung lasa niya. Yung aroma niya earthy, hindi siya sweet. Ang Tagalog kasi mahilig patamisin ng lahat Aminin niyo. Ang mga Tagalog ang hilig yung patamisin. Adobo matamis. Ano? Ang kare-kare. Sa Intramuros yung mga kantin doon, lahat ng ulam pinipres ng lasa kay menudo, kay apritada, lahat sila matamis. Aminin niyo, hindi matatamis talaga mag-interpret ng Tagalog ang sa Manila. Menudo matamis, apritada matamis. Mechado matamis. Dinuguan matamis, naloka ako matamis yung dinuguan. pero pag natikman mo, yung laing nga matamis Pag Tagalog ang gumawa, ang tamis ng taing, aminin nyo yan. Kaya nga sabi ko, bakit ganito yung laing ng mga Tagalog? Kasi nga, Bicol ako, no? Alam ko ang amoy kasi ng bumalik naman tayo ng laing. Kasi hindi ko talaga makalimutan talagang ang una kong tikim ng laing talaga na para siyang it's smoked. Ang amoy niya is smoked. Alam mo yun? Smoked. And ganun ang and taste like a smoked gabi in smoked gabi in coconut na slow cook. So ganun siya na hindi ko mahanap kasi talaga ang mga Tagalog talaga mahilig talagang super tamis. Actually hindi naman yun hindi naman limited sa
Tagalog. Kasi yung yung mga Bisaya may humba din, yung humba matamis din yun, 'di ba? Yung humba talagang talagang matamis yun. Oo. Kumbaga yung ano dun. Pero ano rin, ang tawag dito, sabagay kasi hindi naman lahat ng dish Oo. Ako, Pero yung pero Pilipino, yun- yung Tagalog nga parang yung twist niya parati sa pagkain parang lahat may asul. matamis. Hindi, ang ano niyan, ang eksena kasi niyan, kaya pag nasa ibang bansa ka, yun nga talaga Mami Laika, nag-iibat, kasi Mami Laika, kasi halimbawa nasa The Hague, no, may Filipino restaurant doon. Girl, ang mahal ng Filipino ingredients. Kasi i-export yun eh. Halimbawa, Galing ko dito. Oo. alam mo, halimbawa, ang daming dish natin ginagamitan ng kalamansi. Girl, maghihintay ka ng kalamansi kasi walang kalamansi na katulad ng kalamansi ng Pilipinas. Oo. Yung galing ng China, girl, walang Iba. lasa. Nandito ako, no, may kalamansi sila, yung Filipino restaurant dito, may kalamansi. Girl, siyang lasa. Sabi ko naman, kalamansi dito. Oo, alam mo kahit yung mga Chinese na kakilala ko, ba't yung kalamansi dito, isang piraso lang ang asim-asim na. O, di ba? Iba yung kalamansi natin. Ang kalamansi natin may sapak. Oo, totoo. Yung may no, yung hindi mo mapagkakaila yung tanginess niya of its own kind. Oo. Walang nakakapantay niyan. Kasi nung nasa Netherlands ako, no, kailangan ko ng mga kalamansi, dahil ang daming pagkain natin kailangan ng kalamansi, either sa sausawan or ingredient mismo nung ano. Girl, tinry ko yung sa Thailand, China, yung pag India. Sabi ko, putang ina, wala. Alam mo, magtsatsaga ka sa lemon, tapos yung lasa parang, lemon. O yung iba yung ano ng lemon eh, iba yung asim ng lemon eh, saka yung amoy. Hindi katulad ng kalamansi natin na ano. Pero pag kung wala talagang kalamansi, ang pinaka the best na pwede pagtsagaan, lemon, yung nga lang, mahal talaga. Ayaw ko ng mahal kasing kalamansi. Halimbawa, girl, makakapagluto ka ba ng beef steak Tagalog ng walang kalamansi? Walang kalamansi, oo. Hindi mo ma-imagine, ano? Oo. Girl, itry mo ang beef steak Tagalog na lemon na parang ano to? Bakpang bakla. Bali, beef steak oo. Tagalog bakla. Ganyan. meron akong question. Kunwari, meron ka lang 3 dishes na pipiliin na kakainin mo for the rest of your life. Ano yun? Mami Laika, ikaw muna. Ako, adobo, sinigang, saka laing. Oo. Okay. Ako naman. Pag-isipan mo na kung ano, Mami Laika. Ako laing yung isa. Ha? Ako laing ako yung isa. Kasi ikaw laing. Oo. Ako, number 1 ko laing. Pero yung laing talaga na talaga yung tunay na laing. Oo. Hindi yung laing ni Mami Laika. Mami Laika na fresh. Hindi yung laing. Gusto ko yung nakikita ko yung gabing nabubulok, ganyan. Laing. At yung nagmamantikang yung nagmamantikang gata. So ako laing, kare-kare, and shit, ang hirap naman mag-minus. Kailangan ko na maasim. Kanse. Oo. Kanse, laing, at saka adobo. Ako kasi yung adobo pwedeng, kung hindi siya nakakasawa. And then yung laing din, kung gulay din, yung hindi nakakasawa, kasi kung yung tatlo yung kakainin mo, di ba, ng pangmatagalan pa ulit-ulit, hindi nakakasawa yung laing sa yung adobo. And then ganun din yung sinigang, kasi of the sabaw. Kasi yung kari-kari, paborito mo, pero pag kumain ka araw-araw, magsasawa ka agad. Baka 2 araw, 3 araw pa lang, sawa ka na sa kari-kari. Ito naman si Saldi, lumpia daw. Lumpiang toge, lumpia bulalo. Si Dexterity Liempo, sinigang. Laing, Bicol Express, sinigang. Ayaw mo ng sinigang. Kasi nga may kansi. Ayun. I'm so sorry, pero winner talaga yung kansi para sa akin. Ayun. Kansi, KBL, Laswa. Ayan. Bulad, ginamos dahil. Grabe si Jerry. Oh my God. Naalala ko na yung mahilig talaga ako sa mga yung fermented gabi. Yung mga taga-abi ko dito, alam niyo yung sapal, saka anish. Ano ba, anishi ba yung sapal? Sapal? Ano yun? Ano rin siya, fermented taro leaves din yung ginagamit. Sapal or ang pangalan niya anishi or sapal. So, sapal, yung isa, basta, ayun nga, fermented talaga kasi nga kailangan yung gabi, anyway, yung anishi, ginagamitin din siya ng binurong gabi. Tapos, ang naman niya, may pork, potatoes, tomatoes, saka ibang vegetables.
Alam mo yung Mami Laika, kung ikaw ay nagtira ng Bicol, naipakain na yan sa'yo before. Niluto sa gata? Hindi. Ang Hindi yata. anishi, hindi siya gata. Ang sapal, parang ano siya, para din ang ano niya is panglaing. So, pero fermented siya pareho. Oo. Yung sinabi mong una, parang medyo maasim yan. Usually. Yeah, kasi may tomatoes. Papalitan ko pala yung ano ko, adobo ko ng kinilaw. Papalitan ko pala yung adobo ko ng kinilaw. Hindi, alam mo, di ba yun yung kinilaw, yung ano bang ginagamit diyang isda? Tambakol. Di ba tambakol na ginagamit diyang isda? Depende kung ano yung available. Pwedeng tuna, pwedeng nga Alam mo, yan. pinakamasarap na kinilaw, hindi sa Pilipinas. Ano? Sa Colombia. Ceviche. Ano yung meat? Ano yung meat nun? Iba ko na ginagamit ng isa, pero iba talaga siya, girl. Nung nasa ko yung ceviche talaga. Ano pa paasim niya, vinegar? Hindi, meron siyang pang sarili sa ano eh. Tingnan mo kung anong recipe ng ceviche. Ceviche. Colombia. Yung yung dahon ng gabi na may kamatis, yes. Normal yan sa Bicol. Coconut milk din yung Coconut milk din yung Colombian na ceviche. Ano talaga siya? Kasi meron yan dati, meron kaming kinainan niya na Colombiana siya. Tapos parang siyang popster lang yun sa dahig. Tapos yung nilutuan niya kami ng ceviche. Sabi niya, do you guys like ceviche? Ganyan pa yung babae. Nag-ano siya ng ceviche. Sabi ko, ay, lang sarap naman ito. Tinalo yung kinig. Sarap. May, ang tawag dito sa Dumaguete, yung kinilaw nila doon, merong coconut milk eh. Pero parang similar din sa recipe nitong Colombian na ceviche. Ayan. May mango. Siba ceviche with dibi, jalapeno, grapes, tomatoes, cucumber, onions. Oo. May nagsaserve dito ng ceviche, mami. Sas. Nakakain ako niya sa mga ilang beses sa iba't ibang resto. Anyway. Siya, bumalik muna tayo sa politika ng very, very quick. Bumalik na tayo sa politika ng very, very quick. Oo. Ay, dinimanda na ni Torres si Captain Dado ng inciting to sedition. Ano bang ginawa ni Captain Dado, mami? Hindi kasi yung may mga may mga bold na kasi si Captain Dado na I think yung parang siguro baka yun yung mga statement niya tungkol do sa one time big time, lumabas na kayo, tapusin na natin to, ganyan. May mga ganun siyang ineme. But kasi sa inciting to sedition naman kasi, dapat ini-encourage niya yung mga tao na manggulo. Dapat ini-encourage niya yung mga tao na manggulo. Parang meron bang ganung klaseng statement si Cap Dado? Kasi I'm pretty sure i-stretch nila whatever Cap Dado said. Ganon. Pero yung todo patol yung administration sa mga vloggers. Pero kilala ba yun si Captain Dado na vloggers? Oo, sikat siya sa YouTube. Malaki yung following niya sa YouTube. Ayun. Ayun ang channel niya is Pinoy Survivor. Ayan. Pinoy Survivor. So dati siyang Philippine Army captain. Kaya nila papatulan yan. Kasi malamang talaga may mga kasama niya sa na nasa serbisyo pa. Kaya bakit? Bakit all of a sudden, Saka akala ko mamatay na si Tori, ba't hindi pa namatay? Ayun nga feeling ko parang dahil sa siya dahil sa siya ay sinasabihan na matitegi ay nagparamdam. Sino? Si General Torre. Kasi na-chismis niya si General Torre na isinugod sa ospital pagkatapos hindi raw maganda yung health. Ayun. Oh well. Pagkatapos today, ngayon din si Cap Dado. Bakit naman nila si Captain Dado? I don't know. Sabi ni James 77, oo nga
May napanood ko si Dado, may sinabi siya na parang wala daw magagawa ang INC, kaya siya na daw with these troops ang tatapos. Something like that. Pero alam mo yung si Captain Dado, alam mong hindi siya nagpalamon sa sistema. Oo. Mm. Di ba ang ano nga daw niya, nag-resign nga raw yan dahil hindi niya, meron siyang hindi gustong laro. Oo. Kaya eventually, ayun, umalis na lang siya sa service. Kasi captain na siya noon eh. Tapos, di ba, yung politics sa men in uniform, diyan na magsa-start eh, pagka-captain pa at pataas ka na eh. Ganun. Hindi niya na kayang sikmurain yung politics. Hindi nga mag-aano kasi nga, ang nag-a-appoint sa kanila, mga politiko. Oo. Kaya pag gusto mo nang umakyat, girl, himud-puwet ka talaga sa mga politiko. Kaya hindi ako kaya nga, di ba, pag mga junior officer, yan pa ang mga totoong mga ma-integrity pa yan. Pero when you're ready for promotion, baka malamon ka na ng sistema kasi himud-puwet ka talaga sa mga mag-aano diba, na eh. Diyan na kasi malaki na yung politics diyan eh. Ano na yung kanya-kanya na silang himas, kanya-kanya na silang bata yan ni Romualdez, bata yan ni ganito, bata ni ganyan yan, ganyan na yan. Ayun. So anyway, yun, dinimanda na siya ni tingin ko naman yan, I'm pretty sure ilalaban naman yan ni Cap Dado ng bonggang-bongga. Pero ayun na. Kaya yun ang niyan, ang eksena na kaya yun ang nakakadismaya. Kasi, girl, I think I have seen some mga marango-rango na gusto mong palakad kay ganito para maging ganito. May mga ganyan. Girl, diba sinulat ko nga na imposible na halimbawa nasa mataas ka na rango at hindi ka nakakita ng intelligence report kung sino ang mga politikong involved. Di ba nga si Ingrid Morales nga, nalaman niya. Pero kung ikaw, after promotion ka, mananahimik ka. Ang sasabihin mo na lang, boss, magpapalakas ka, ganito yan, ganito yung Mami Laika. Boss, meron ditong meron ditong report, dinadawit ka. Ako, hindi ko na lang pinatuloy. Ganon ang ganon. Oo. Tapos, ikaw naman politiko, anong sasabihin mo? Uy, thank you, pre, boss, ikaw pa. Alam mo naman, no? Alam mo, hindi mo sasabihin na, pag gusto ko na mag-promote, ha? Pero syempre, may na yun. Understood na yung conclusion. Alam na yun. Parang, I got you. You got me. We got each other. We got each other. Ayun na. So, parang, di ba? So, parang blackmail mo rin. Na, boss, meron ako dito, ha? Meron yung mga kopya lahat. Syempre, pagdating na ng promotion, ay, si ganito. Pero may tanong ko, although pwede naman talaga magsampa ng kaso si Torre, pero dapat ba talaga siya? Ha? Dapat ba talaga si Torre ang magsampa ng kaso ng sedition? Well, ang assignment kasi ni Torre i-monitor lahat ng mga vloggers. As part talaga ng trabaho niya yon. O pinapagawa lang sa kanya? Malamang pinapagawa lang sa kanya. Part ng part ng assignment niya. Kakadiri sila nila Marbil, si Torre, parang ganitong klase na talaga, ganitong quality na talaga meron tayo. Kadiri si Marbil. Oo. Actually, si Marbil at saka si Torre. Sobrang kadiri talaga. Actually, si Marbil hindi siya nirerespeto nung maraming hindi rumirespeto sa kanya sa hanay ng mga wala lang talaga magawa kasi siya yun nandyan eh. Siya yung PNP chief eh. Pero hindi talaga siya bet ng kahit mga kapwa niya police officer. Ganon. Hindi talaga siya gusto. Ayun. Eto si Torre naman, obviously, siya eh, talagang following order siya eh. May nag-comment yung parang aso. Alam mo, di ba yung parang ipalapa mo na lang sa aso, parang gano'n. Kasi alam mo yung aso kita nang gagawin yan. Parang gano'n yung dating ito. Ayun. Si Cap Dado ay negotiator ng mga Scout Ranger noong Cory Admin noong nag-try sila
Nag-coup sila noong 1989. Nag-resign siya dahil hindi tinupad ng gobyerno ang deal nila. Imbes isa lang ang makul. Ayun. May nagsabi na PMARC. Oo, PMARC Kapdado. PMAR siya. So, ano yan, kumbaga, mataas talaga rin yung ano niya. Alam niyo naman ng mga PMAR, ano yun. Hindi naman, para makagraduate ka sa PMAR, you have to be really, really well-rounded. Ganon. Sabi ko nga ang mga mag-graduate ng PMA, yung mga math niyan pang engineer. Ayun, mahirap ang ano niyan, mahirap yung mga subjects diyan. So brains and brawn talaga sila. Ayun. Ako mas interesado ako sa o after nung rally ng iglesia, parang gusto ko makita yung epekto. Although, parang yung ibang makakapalang mukha nagsasabi na, ay wala namang epekto yan, pero obviously naman yung ibang mga nasa Congress na apektuhan. Di ba medyo nagtahimikan, medyo mga... So, gusto ko lang makita yung epekto sa mag-asawa. Saka kay Martin. Sabi ni Dr. Toto Kausing, excuse me po, si General Nick Torre ay hardworking, intelligent at anak ng Philippine Constabulary Sergeant. I'm so sorry rin po. Pero sa pinakita po ni General Torre, he is nothing but an attack dog. Sabi niya, excuse me. Hindi, pakilagay nga uli yung comment niya. Excuse me po, si General Nick Torre ay hardworking. Intelligent, hindi ko makita. Wala sa mukha, hindi halata. Intelligent at anak ng Philippine Constabulary Sergeant. Unang-una, why is being a son of Philippine Constabulary Sergeant suddenly part of your CV? Ekis na yan. Hardworking, yan. Nakita naman namin nung KOJC siege na hardworking talaga siya. Intelligent, yeah. He's intelligent because alam niya kung kanino kakapit para ma-promote. Kung hindi ba niya ginawa yung sa KOJC, do you think mapopromote siya si IDG? No. Period. Sige nga, nagsinungaling nga siya eh. Sabi niya wala daw hukay. Tapos nung nilabas ko, yung nilit ng mga Special Action Forces somewhere there, nang talagang naghuhukay sila at nagsisinungaling si Torre, anong ginawa niya? Tameme. Well, sabi nga naman nila, you cannot lie if you're not intelligent. So, ay, teka lang. There you have it. Sabi, itong si Dr. Toto Kausing is pinklawan. Kung pinklawan yan, wag mo nang pansinin. Walang kwenta yung sinasabi niyan. Actually, mas maganda mapansin ng mga pinklawan. Oo nga naman tayo. Hindi, kaya wala ako sa mga pinklawan. Kayo yung mga nagmumura noong kay BBM. Minumura-mura niyo si BBM, inaalipusta niyo. Ngayon, minamahal niyo. So, hindi ko mag-gets yung mindset ng mga ganyang pinklawan. Ipopromote ba siya na bilang CIDG chief kung hindi niya ginawa yung sa KOJC na alam naman natin na OA? Parang, pinagagawa mo dyan? Na eventually, sumuko naman doon sa ISAF. Wala naman pala doon sa KOJC compound yung hinahanap niya. Oo. Dr. Toto Kausing, gusto niyo pong umakyat? Ayan, pwede po kayong umakyat. Pwede kayong umakyat. Sir Toto. Ayun. Pero kasi para ang tawag dito? Ako simple yung the mere fact na hindi alam ang tagal-tagal ni Nick Torre sa KOJC compound. Tapos hindi siya aware na sumuko na pala si Pastor Kibuloy. It doesn't really make him look like someone who's intelligent enough and in control of the situation. Ayun. Sa akin yung Damir Pak pa na nabanggitin mo na kasi anak siya ng Philippine Constabulary Sergeant. May mali na sa mindset mo. Sa pag-analyze ng kung maayos, pag-analyze sa isang tao. Yan po yung na-disbar na previous lawyer, Toto Kausing. Talaga? Ayun. Sabi niya may ginagawa raw siyang pleading. May ginagawa kang pleading, tapos comment ka ng comment dito, pinagloloko niyo naman kami, sir. Sos. Sabi niya, pasensya na po ha, si Nick po ay high school pa lang, ay pinatay ng mga MNLF nung giyera sa Coronadal. Ba't buhay pa siya? Ba't buhay pa siya? Pinatay na pala siya, ba't buhay pa? Lawyer ba talaga siya? Hindi ka mo namin maintindihan. What do you mean? Ano ba to? Si Nick po ay high school pa lang ay pinatay ng mga MNLF noong giyera sa Coronadal. Sino ang pinag-uusapan namin dito? Ang pinag-uusapan po namin dito is si General Torre sa KOJC Compa. Bakit may pinatay na ng MNLF? Nick Torre yung inaano niya, nire-refer niya.
Ang gulo. Eto Ang gulo, Toto, Kausing, ang gulo mo. Magkaiba pong tinuturing natin. Ang tinuturing po namin, Buhay pa po yung pinag-uusapan natin. ano naman yun, kung namatay yung tatay niya, ang achievement ba ng tatay ay achievement ng anak? Ayun. Pinatay ng MNLF pero gumanti sa KOJC. Ang namatay ay tatay niya po. O ano pong kinalaman nun? Sa intelligence at sa hard work ni Nick Torre. Oo, nung anak. Ano ba yung pinapamana? Yung kung ano man yung achievement ng tatay, pinamamana sa anak? Ano to? Ayun. Pasensya na Dr. Toto Kausing, pero walang pinakitang anong greatness ang pinakita ni Nick Torre in in the recent memory. Ako, wala akong makitang maganda siyang ginawa ever since nung nakilala siya at naupo siya dyan. Walang redeeming factor, ang pangit na. Ang bastos pa. Tapos atakdog lang naman. Alam mo yun, parang siya si Trillanes. Parang ganun yung dating ni Trillanes sa ni Torre. Na mas worse kasi siya may hawak siyang mga key position sa police eh. For example, yung tinuruan niya kung paano raw mag-respond dapat ang mga police Davao sa mga krimen, yung parang 3-minute response. Tinuruan niya yung mga police na, hindi kasi ganito yung ginawa namin sa QC eh, ganyan. Parang, hello sir, kumusta man ang kalagayan ng peace and order sa QC at kumpara sa peace and order sa Davao City? Diba? So, gina-justify niya na kaya ganyan si Torre kasi parang naulila na. Dr. Toto Kausing, naiintindihan niyo po ba yung argumentum ad misericordiam? Ganun po yung ginagawa niyo ngayon. Diyos me. Sandali lang. Siguro mapipil niyo ang suffering ng mga bata kung mga bata pa lang ay ulila na sama. Hindi na po bata si General Torre. Diyos ko, yung argumento mo, Dr. Toto Kausing, is very fallacious. You're appealing to pity. Anong kinalaman nun dun sa paggampan ni Nick Torre sa trabaho niya? Bakit naman hinalukay na natin yung kung nangulila ba siya nung bata siya. Wala naman akong pakialam doon kasi that is between General Torre and his therapist. So, ang inaano po namin dito is yung performance sa kay OJC. Which I agree with you, matalino talaga siya dahil alam niya na kapopromote niya to, kung itunuloy niya to. Hardworking talaga siya dahil talagang hardworking talaga siya nung panahon na ginagawa niya yung kay OJC, natutulog siya sa magarbong kama habang yung mga polis niya natutulog sa kalye. So, I agree with you. Hindi naman ako tumatanggi sa'yo na matalino siya at hardworking. So, hindi ba? Huwag gaguluhin ang aming isipan. Sabi niyo, actually, maayos yung isipan namin. Yung isipan mo yung gusto naming anuhin. Gusto naming iligpit sa tamang lalagyan. Yung isipan mo yung gusto naming iligpit sa tamang lalagyan. Kasi mukhang hindi ka nag-iisip ng maayos. Dr. Toto Kausing. Ano sabi niya? Ginugulo daw natin ng? Ano ginugulo natin? Relax lang daw, wag daw guluhin ang ating isipan. Sabi niya ganun. Chill lang yung isipan namin. Yung isipan nga niya yung gusto naming iligpit sa tamang lalagyan. Hindi po namin ginugulo ang isipan ninyo kasi nakikinig po dito na nagkakaintindihan po kami. Kayo po ang OP. Oo. Kayo po ang OP. Kayo po ang out of place dito sa discussion na to. Kayo, dayo lang po kayo. Okay lang po. Wag niyo po. Ay, hindi papansinin ka po namin. Papansinin ka namin. Pinapansin talaga namin yung mga ganyan. Hindi ko ayaw mo mapansin. Umalis ka dito. Hindi, alam mo yung mga dayo. Kasi kami dito yung mga tambay-tambay dito, kami talaga yung mga puwersang walang tulugan. No? Talaga nagchichismisan talaga kami dito. Nagkakaintindihan po kami lahat dito. Pero alam niyo yung dayo, yung e-epal ka sa isang usapan, tapos bilang ikaw pa yung makiklean na ginugulong isipan mo. Gawin din namin ginugulong isipan mo. Ikaw ang umepal dito. Ikaw ang dayo. Ikaw ang makibagay. Oo. Ito si Cathy Pinan. Cathy, umakyat ka nga. Sendan ko ng link. Natutuwa daw si Dr. Toto Kausing dahil sumusulat daw siya. Okay, thank you. Anyway, next topic.